Magandang umaga sa atin mga kabakyard. Nandito po ako muli sa aking area para i-update po sa inyo kung ano na po yung kalagayan ng area na aking nakuha. Ito na po siya ngayon. Pakita ko po sa inyo. Nalinisan na rin po ito. Aking pinatabasan na po ito. Ito naman yung bahay na ating isusunod na ipagawa. Palalagyan ng bubong para matuluyan na. Yan po yung area. Yan naman po yung bakod. Yung pinaka boundary po. Napaikutan na rin po ito ng bakod. Ito po. Papakita ko po sa inyo yung kabuuan po. Simple lang po yung pagbakod na ginawa dyan. Para lang po mabakuran na lahat at makita yung pinaka perimeter nya. Kahit papano medyo nalinis-linis na rin po. Nung mga nakaraan madamo pa po siya, medyo masukal. Pero ngayon kahit papano ay maganda na rin tingnan. Susunod ko na rin po dyan yung magiging kulungan ng mga magiging alaga dito sa area na to. Yan po yung mga tanim, mga saging. Yan po yung bakod sa may baba. Ang pinakapagitan na po niyan ay sapa na po. Dito na rin tayo kumuha ng mga pinambakod. Yan, yung mga buho na yan, yung mga tanim dyan, para hindi na rin gumastos ng malaki. Yung mga ginamit din nating pang poste, yung iba dito na rin po kinuha. Yan po yung bakod. Sapa na po yung baba niyan. Marami rin mga buho rito sa area na to. Kaya kung mga pambakod-bakod lang ay kahit papano may makukuha na rito. May kawayan, may buho. Yan na po yung kabuuan ng area. Medyo malinis na. Kahit papano maliwalas na rin tingnan. Uunti-untiin ko lang po ito. Para po kahit papano maumpisahan na makapwesto at makapag-alaga ng baboy, manok. Yung bahay po pabububungan ko na rin po yan. Para kahit papano may matuluyan na rin. Konting tiyaga-tiyaga lang. Kahit papano may nakikitang resulta, may nakikitang pagbabago. Yan po yung kulungan ng baboy. Papakita ko rin po sa inyo. Yan yung may mga buho na yan, may mga bukawi na yan. Yan po yung kulungan. Pero dudugtungan ko pa po yan mamaya. Yan po yung kulungan ng baboy. Yan naman yung bahay.
medyo malawak-lawak rin po.